Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 4 na sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Stand by now for Radio Mindanao program. Hello, hi, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan, nasa malusog po ang ating kaisipan at pangatawan. Yan lang po ang ating pag malusog po ang ating katawan, yan po ang ating puhunan. Mahirap po magkasakit, ano po, di ba? Ang dami nating mga pinapakain, tapos ay magkasakit pa. Nako, kaya alagaan po natin ang ating kuwan kata. Dito po sa lungsod ng Zamboanga, sa 98 Barangay po ng Zamboanga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kita ko sa mga bisinas. Ketal. Manunto-unto kita hasta alas 3 ng ating programa L Radio Mindanao. Lumabas po tayo sa lungsod ng Zamboanga. Diyan sa Sibugay Province, magandang hapon po, maayong odto, kaninyong tanan mga kaigsunan, hinaot nga nato sa maayong panglawas, na sa maayong panghuna-huna, naasta sa maayong panglawas. Kaya kinilaging kapital nato, kinirang atong lawas intahon, di ba? So, kinahanlan nga alagaan nato, alimahan nato pagayo ang atong lawas, ang atong kaugalingan. Ayaw pagpatag kaon diha, ayaw pasubrahan pagkaon diha kay delikado lagi. Unya pastilan, init bang panahon. Bigla na lang mapiyok. Sa kainit mo kaigsunan. Bisag dulom-dulom ang kalibutan pero init lang gihapon. Kaninang buntag mga kaigsunan, pastilang bugnaw, di ba? Bugnaw kayo, tugnaw kayo, mangurog yung tao na tuhod. But anyway, bisa pang nato, kinahanglan may exercise po na kada buntag, kada adlaw, hapon o regular exercise ba? Di ba? Kung di ganing ka maka-exercise buntag, hapon, pwede bond. Basta ang atong lawas, baskog, himsog, nindot naon, matod pa sa mga babae, sexy ba? Sexy kayo, dili kay kanang ingan sila nga siksik. Kan hubag ba kayo dahi? Sa diyan sa Zamboanga del Sur, mayong hapon po sa mga naminaw karon, hinaot nga natin sa mayong panghuna-huna. Kinala natin sa mayong panghuna-huna po. O diyan sa Zamboanga del Norte, mayong hapon kaninyong tanan, kinipod ang inyong igsuon, inyong parente, si Abdel Disa, moingon nga welcome sa atong tulmanon ng Radio Mindanao. Og busy ang atong usakabog nga parente, usakabog nga igsuon, ang atong regular nga anchorman diri mga kaigsunan si Al Sinto. Basig on the way na sa karon kay traffic lagi diri sa Moa. Sa Basilan ay across the channel mga kaibigan. Magandang hapon din diyan sa inyo. Kital na atong mga parinting, atong mga igsoon diyan sa
Basilan Province. Naghambon na minaw sa tuwa diyan sa Basilan Province mga kaigsunan. Pasensya mo kay halo-halo ng adong kining lingwahe dire na ay Tagalog, na ay Binisaya, na ay Minuslim, tausog mga kaigsunan. Saing nga kitabi. Saing nga kitabi mga kamanakan ko Mabasilan hanggang doon sa Sulu mga kaibigan, sa probinsya ng Sulu. Mas lalo na mga kaibigan, daming nakikinig natin dyan sa Sulu. Hindi lang natin naibigay ang ating number, pero nandirian yan sila, nakikinig sila mga kaibigan. Lalo-lalo na dyan sa Luok. Dami ng listeners natin dyan sa Luok. At dyan sa Maimbong. Sabi pa nga ng isa, ganda naman si Kuya Abdel. Abdel naman pangalan niya noon. Ay, ngayon, iba naman noon yun. Pero kailangan namin ng boses. Yan, kayo nang bahala mga kaibigan. Anyway, ano pa man ay inanyayahan namin kayo na makinig sa ating palatuntunan hanggang alas 3 ng hapon dito sa pinakamalakas na radyo, ang RPN D-Triple-X. Ato ani, do. At saka dyan sa Tawi-Tawi mga kaibigan, dami rin nakikinig dyan sa Tawi-Tawi. At saka lampas pa ng Tawi-Tawi mga kaibigan dyan sa Sabah, Malaysia, Kuala Lumpur, saan pa. May siguro kung wala lang tayong cellphone, hindi natin kaya bumili ng cellphone dahil 2,000 lang pong sahod natin. Pero mayroon po tayong cellphone na pwede makabili ng cellphone. Mayroon dyan cellphone na 300 plus lang. Pero ganun pa man ay kinakapos tayo mga kaibigan. But anyway, ano pa man ay nagpapasalamat po tayo sa Ginoo nga natay work. Huwag na kayo na ito work. Kinahanglan atong kanang work na ito. Ato na siyang amiguhon, ato na siyang alimahan, ato na siyang higugmaon. Dili kay na ganito so nanatay work tuad masigil ag absent, sige late sa unsay mga rason hindi na maayo do. Lisod kay na magpakaon ka sa mong pamilya unya gikan lang sa walay kuan, gikan sa mga taluan, gikan sa mga tikas-tikasin, di na mao gikan sa mga binuang, di ba? Makakita nga ni taga sa una gani nga wala tay trabaho, maningkamot ta mga kitag trabaho, muluhod na untaon to sa atubangan natong mga busing diha. Para lang mga kita tagtrabaho, unya naanas trabaho, ay nako, tigil ag absent, sige late, na marumaro, di na mga kigsunan kay magkagababay na, di ba? So, kinalag na natin trabaho, ampingan ko na ito ng trabaho, mahalin natin yung work natin, di ba? Love your work. Dahil dyan po tayo gumakain, dyan tayo ikangang gumanda-ganda ang ating pakiramdam, gumanda-ganda ang ating kabuhayan dahil sa trabaho na yan. Kaya love your work. Mahalin po natin ang ating trabaho. Ang ating trabaho, mahalin po natin, higugmaon nato ang ating trabaho. Tulad ba yan ng motor? Kailangan mahalin mo din yung motor mo. Di ba? Punas-punasan mo, titingnan mo yung mga oil niyan, titingnan mo yung mga brake niyan, titingnan mo yung lahat ng mga spare parts ng iyong motor. Di ba? Pag yan ay lagi mong nilinis, lagi mong tinitingnan, lagi mong minimaintain, hindi ka niyan ititirik sa daan. Tulad ng trabaho rin natin, pag hindi mo mahalin yan, ay sigurado, ititirik ka niyan. Paano magalit siyang bossing hanggang sa paalisin ka? Ikaw rin, hoy mga kawatan diha! Kagahapon, kagabi, usang itong miaging Marte, Lunes mga kaigsunan, mga Lunes karong gabi, noon niya, pagkagabi mga alauna, Martes na siya. Martes, kadlaw na alauna. Ang manok in taon sa among silingan, gikawat, 5 na makabuok ka na bitang manok nga galyo ka ng pansabong. Ay, naku, gikawat sa mga kawatan. Hello, Ibod. Ang tagian ng manok nga si Mr. Rene Lopez.
Nawala ang yang 5 kabuok nga manok pansabong mga kaigsunan. Kanong putong mga kawadan. Ay mga kawadan, huwag naminaw mo ron. Isa uli ka na yung manok ha. Ato lang ko sa balay. Magsinabot na. Sama sa mga vecinos, nayapada de sugal yung mga vecinos. Si Mr. Rene Lopez, 5 bilog gayot. Ya perdese, tiene aruba. Kabaya bira uli anoche. Mga madrugada daw, inante madrugada. Alas 4, bira uli, bata ya, hasta ya kondalya na komo-komo. Okay, so kanang inyong mga manok diha bay, si Mr. Maglangid, limahan ko nagpayo kay lisod kay nang mawala ang tagmanok basi makabayad na, Hindi amaro po ng tagya, wala kang ibabayad. Ano, mga oras po natin ay ganap ng 14 na sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Diyan sa Sulu, magandang hapon po diyan sa inyo. Lalo na po ang ating Governor na si Governor Toto Tan, isa pong masipag na governor. Wala pong inintindi kundi ang kapakanan ng mamamayan dyan sa probinsya ng Sulu. Baka siguro ngayon ay magtatapos na yung prisaad yan, yung mga palaro nila dyan mga kaibigan at pribadong eskwelahan po yan. Mayroon pong isang eskwelahan from Tawi-Tawi, 2 po dito sa Basilan, 2 po doon sa Sulu ang nakilahok sa prisaa mga kaibigan. At isang kang ang tumong dia kamaradiri ba? Kamaradiri o pagigsuunay, pagparentihanay, kay usara mga ang atong lulo. Ang atong lola, si Adamog, si Eva naman. Aron po makita nila diha, unsay mga kalihukan, unsay mga panghitabo diyan sa Sulu. Diba? Kay siging mabalitaan na doon sa mga newspapers, sa mga TV, nga ang Sulu, inani, ana, nga samok, daghang mga rebelde, unsa ba diha, di ba? So, pinapakita lang po ng ating Governor Toto Tan na ang Sulu ay mapayapa. Tulad ng ibang probinsya, mayroon din mga kunting ikangang medyo hindi maganda ang balita, pero sumatotal ang buong kapuluan ng Sulu ay mapayapa. Ayan sinasabi, hindi magtagal mga kaibigan, ilang araw o ilang buwan na lang, ilang taon na lang ngayon mga kaibigan, ang Sulu ay umarangkada sa kanilang development dyan. Dahil ang dami pong mga malalaking negosyante, mayayamang negosyante ang gustong mag-invest dyan sa Sulu. Yung pinakamayamang negosyante dito sa atin mga kaibigan, 5 yata yun sila, no? Isa na doon si Mr. Lucio Don, ang gusto yatang maglaan ng pondo para diyan sa Sulu. Yung mayroon pang mga yung si C. At nakikita po nila ang medyo potential po ang Sulu sa kanilang napiling negosyo, ilaan diyan sa Sulu mga kaibigan. And hindi lang yan, pati yung ibang bansa, itong Estonian businessman ay mag-invest din dyan sa Sulu. So ibig sabihin mga kaibigan, mapayapa yung Sulu. Ibig sabihin may potential na pwedeng pagtayuan ng negosyo na kikita ang mamayan at kikita po ang investor dyan sa Sulu. Bakit ay magka-interest sila? Kung wala silang nakikitang potential, nakikitang pag-aasa dyan sa Sulu mga kaibigan, di ba? Ikaw nga kung gusto mong magnegosyo ay pupunta ka doon sa makikita mo talagang ang lugar na yan ay mayroon kang mahihita, mayroon kang makukuha, mayroon kang lumalago ang iyong negosyo sa lugar na yan. So nakikita po nila ang Sulu ay potential para sa kanilang negosyo.
So, condoms po para kay Governor Toto Tan talagang ang galing-galing po. Bakit hindi nagawa yan noon ng mga nakaraang mga leader dyan sa Sulu? Di ba? Bakit ngayon lang po nangyari ito? Sana ay noon pa na may mga malalaking mga negosyante, mayamang mga negosyante ang maglaan ng kanilang mag-invest dyan sa Sulu, pati na rin yung mga ibang bansa, mga kaibigan. So sana kung noon pa yan ay medyo umarangkada. Umarangkada ang Sulu. So ito na nga, last year pa yan, inumpisa na po ng ating butihing Governor diyan sa Sulu. At sana ay magiging maunlad ang Sulu Province, mga kaibigan. Ang oras po natin may ganap ng 19 na sandali, mga lagbas, ang alas 2 ng hapon. Ay nako. Kaninang kagabi, mga kaibigan, pa ng alas 10 pasado ng gabi ay isang bus ng rural ang in-strapping ng mga masasamang elemento. Yan po yan sa Muti, sa Buanga City pa rin yan, mga kaibigan. Papuntang bus na yan, ang bus na yan ay papuntang Pagadian City. Nang pagdating dyan sa may Muti, bigla na lang silang pinaulanan ng bala at ang resulta ay 8 po ang sugatan. May detachment yan ng sundalo po, no? Marines ba yan or Army ba? But anyway, Army man o Marines dyan sa Muti. Pero sa bagay, malayo-layo ng konti, mga 1 kilometro yata yun ang layo ng detachment sa pinangyarihan ng insidente diyan sa Muti. So maaaring hindi pa kagad respond ang ating mga pulis at militar diyan sa lugar na yan. Hindi madaliin na bigla na lang ay siyempre pag unang putog, observe muna, di ba? Observe. Sabi nga niya, drop and then observe. So, kumaripas ng takbo ang mga masasamang elemento at tumakas, mga kaibigan. Naku, yung pang pangyayari dito sa lungsod ng Zamboanga kagabi. So, mga kaibigan, dito na po tayo magpa-advertise sa ating ang regional newspaper Mindanao Examiner. Advertise with us, mga kaibigan. Anyway, ang distribution nito, maraming mga kaibigan diyan sa ARMM, Eastern Mindanao, Western Mindanao, Cebu at Manila, di ba? Napakarami pong mga ikangang gustong magpa-advertise dito sa atin. Pero may mga extra pa namang mga kung gustong space, no, dito sa ating Mindanao Examiner. So mayroon kayong nakikitang mga newspaper diyan, itong Mindanao Examiner. Titingnan po ninyo kung saan kayo, kung anong numero, tatawagan po ninyo. Anyway, balang araw ay pupunta na ako dyan sa mga kaibigan natin, mga kasama, mga kakilala po natin. Gusto nilang magpa-advertise dito sa ating Mindanao Examiner. At syempre, dito rin sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao dito sa himpilan ng DXXX. Oras po natin, mga kaibigan, ay ganap ng 21 minutes magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palanuntunan ang Radio
Mindanao. Anyway, sa ating balita naman mga kaibigan, itong si Aguirre, ha? Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ayan, nag-sorry kay Trillanes. Nag-sorry kay Trillanes. Ay, nako. Now, ano bang nangyari dito sa now tuluyan nang humingi ng paumanhin si yes. Tuluyan nang humingi ng paumanhin si Justice Secretary Vitaliano Agon. Ano ba namang nangyari sa naalala natin si sa Justice Secretary Vitaliano Aguirre. I see. The second kay Senator Antonio Trillanes IV, kasabay ng pagharap ng kalihim sa hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang appointment sa Department of Justice o DOJ. Alam na po ninyo mga kaibigan, dahil din sa mga maanghang maanghang na banat o pahayag ni Aguirre laban kay Trillanes matapos nitong tawaging gagong senador at sundalong kanin. Ay, nego. Sabi na, tawaging gagong senador at sundalong kanin si Trillanes. Oh, no. Siyempre, nagsorry din ito sa mga taong nasaktan niya. Ay, marami pong masasaktan yan, di ba? Marami pong masasaktan yan pag banggitin mo yung sundalo, di ba? Sundalong kanin. Ano ba yan? Why nago? Sir, magandang hapon diyan sir, di ba? Ano kasi, kinontra kasi ni Trillanes si Aguirre at kabilang sa kanyang buhay tayo ito ay emotionally at psychologically unstable. Now, paliwanag naman ni Aguirre, nagawa lamang niyang magbitiw ng mga masasakit na salita dahil na rin sa pressure sa kanyang trabaho bilang Justice Chief. Oh, no. Pero kahit ganun pa man, ay mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Kahit na pressure po tayo, kahit na maraming problema, maraming ganito, we have to accommodate. I-accommodate natin ang lahat-lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na lang kung ano man yung mga alingas-ngas na narinig o mga salitang nang hindi maganda. Diba? So hanggang sa nakapagbitaw tuloy ng salita na hindi maganda. Nagawa lang daw lamang niya na magbitaw ng mga masasakit na maanghang na mga salita dahil na rin sa pressure sa kanyang trabaho bilang Justice Chief. Now, alam niyo mga kaibigan, muling itinanggi ni Aguirre ang mga paratang sa kanya ni Trillanes na may kinalaman ito sa issue ng suhulan sa Bureau of Immigration or BI. Anyway, pero gate pa rin ni Justice Chief kung interesado siya sa bribe money, sa suhulang pera ay hindi na niya ibinulgar sa media ang naturang issue. Isang araw matapos ang kanilang pagkikita nila Wallace Zambero na sinasabing middleman ng negosyanteng si Jack Lam. Dagdag pa ni Aguirre mga kaibigan, hindi niya alam na nagkaroon na pala ng bayaran sa dalawang dating deputy commissioners ng BI na si Atty. Al Argosino at Atty. Michael Robles bago pa man niya binunyag ang naturang issue.
Samantala sa huli, nirekomenda na rin ng CIA ang pag-aproba sa kumpirmasyon ng kalihim. Samantala mga kaibigan, babalik ang ating palatuntunan pagkalipas ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin ay 35 sandali magalagpas ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao dito sa RBND Triple X sa lungsod ng Zamboanga City. Anda mga kaibigan, ang Abu Sayyaf Group nagbanta, naputlan na daw ang ulo sa kanila sa ilang bihag ng usag Aleman. 30 million ransom pesos mga kaibigan. Ito ba ang kanilang hiling? Naunsa naman na sila, gwapo kaya nilang negosyo, no? Pastilan, wala, inis balao ng mga iso, naunsa naman yung mga sila, mga tawhanan, Nagbabanta sila na pugutan daw ang bihag na Aleman. 30 million pesos ransom ang kanilang hinihiling. Ito po ay tiniyag ng pamunuan ng Joint Task Force Sulu na hindi po sila papayag sa hiling na ransom demand ng mga bandidong Abu Sayyaf Group. Madod pag Joint Task Force Group Sulu Commander Colonel Cirilito Sobehana, dili nila suportahan ang pagbayad o ransom kay kuano ni. Hindi daw lamang magpapakusog sa ASD o mga kidnapper ransom group. Kay mas lalong sila mukusog ang ilang grupo. Siyempre, 30 milyon ka pesos gud na mga kaigsunan. Igo na nilang subla-subla nilang pamalit og mga armas. Pamalit og mga unsa-unsa mga kaigsunan para kusog na po na sila. Ang pahayag ng militar ay kasunod na lumabas na video kung saan umapela ang bihag na German sa kanilang mga kamag-anak na ibigay na lamang ang hiling ng bandidong grupo na ransom kapalit ng kalayaan. Mandagin nyo mga kaibigan, nasa 30 million po na 30 million pesos na ransom ang hiling ng group para sa kalayaan ni Jorgen Canter. Now, kapag hindi nagbayad hanggang February 26, ay pupugutan daw siya ng ulo ng kanyang mga kidnappers. Kawawa naman mga kaibigan. Now, hindi natin... pero ang ating militar ay kanila pa rin tinutugis ang mga bandidong Abu Sayyaf na ito na naway kanila pong makorner ang mga grupong ito at makuha, ma-rescue ng buhay ang Aleman na ito. Kasi mga kaibigan, ay kangang itong lalo lang nitong magpapalakas ng kanilang grupo mga kaibigan pag ito
ikangang ibigay ng ating pamahalaan ang 30 million pesos ransom para rito sa mga grupong ito. Kaya no ransom policy po ay yan ang ating patakaran ng ating pamahalaan, mga kaibigan. Ang oras po natin ay 21 minutes before 3 o'clock. Aking mga kaibigan, sa ating pa rin chismis, ano po? Ha? Edong mga police scalawags daw ay mapakinabangan ng militar versus Abu Sayyaf Group. Ayon po kay Governor Hataman. Mapakinabangan umano ang mga itatapon na police scalawags. Ang pangit naman pakinggan, mga kaibigan, ano po, police scalawags. Ano bang nangyari sa atin? Ano ko? Now, dito sa lalawigan ng Basilan, no? Medyo mapakinabangan daw. Umano. Itong mga pulis na ito na scalawags sa lalawigan ng Basilan kung maisasama sila sa operasyon ng militar laban sa teroristang Abu Sayyaf. Wag naman kasi iba yung training ng pulis. Iba yung training din ng sundalo. Yung pulis pang urban lang yan, di ba? Yung mga sundalo pambukid yan, di ba? Lahat ng makikita ay talagang titirahin yan. I don't know, baka magkaroon siguro ng retraining muna siguro. Para kasi kung isasama mo yan sa mga sundalo, makipag-gera, makipaghabulan dyan sa bundok, baka magiging problema pa rin ng mga sundalo natin. Kasi iba yung training ng ating sundalo, iba rin yung training ng pulis. Now, ito daw ang inihayag ni Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Governor Mujib Ataman na dapat ay ilagay sa munisipyo ng Albarca sa Basilan ang mga pulis scalawags na ipapadala mula sa National Capital Region or NCR kung saan nagsasagawa ng operasyon ngayon ang militar laban sa mga bandidong grupo. Pwede rin siguro, hindi mo na sila sasabag doon sa dalhin sa bundok. Diyan lang mo sa munisipyo, di ba? Observe mo na at diyan lang sila bilang isang gagampanan po nila ang isang pulis. Ito pa, ayon kay Hataman, mga kaibigan, na maliban dito, maaari ring umanong magamit ang mga scalawag pulis sa paggawa ng mga road construction sa Basilan. Agogoy. Para tayong mga CBs niyan, para tayong mga engineering brigade, engineering battalion. Sa bagay, okay ito. Pwede rin umanong magamit sa pagluluto ang mga ito at magbantay habang abala ang mga sundaluhin. Ayan. Swerte ng mga sundalo.
Pwede rin daw magamit sa pagluluto ang mga ito at magbantay habang abala ang mga sundalo. Ay, nako. Yan mga kaibigan. Ang oras po natin ay 12 minutes before 3 o'clock in the afternoon. And kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Bueno mga kaibigan, chismis-chismis pa rin po natin. Dito pa rin sa lungsod ng Zamboanga. Tungkol pa rin ito sa mga police scalawag mga kaibigan. Ay, nako. Now, ang Coast Guard dito sa Zamboanga mga kaibigan ay mayroon po silang mungkahay. Mayroon po silang suggestion sa Philippine National Police na i-assign yung mga police po natin na yung mga corrupt policemen na i-assign daw dyan sa Sibago Island, dyan sa Basilan Province, in an area with reported incident of piracy. Dyan sa Sibago Island mga kaibigan, maraming yung mga cargo vessel po natin, yung mga mangingisda natin diyan, yung mga iba pang mga sasakyan na dumadaan diyan sa Basilan mga kaibigan ay hindi po sinasantong ng mga hindi rin nakakaligtas sa mga pirata. Kaya mayroon pong suggestion ng Coast Guard na tulungan sila at i-assign yung mga pulis na nanggagaling doon sa Manila ay lagay daw dyan sa isang isla, yung Sibago Island dyan sa Basilan Province mga kaibigan. Dito na pag-alaman mula kay Mayor Beng Climaco Salazar sa isang regular press briefing noong nakaraang Lunes mga kaibigan. Ay, mga kaibigan, yan bang problema na natin? Medyo minsan ay nagkakahiya, di ba? Sa kasamahan nating mga pulis, pwede na yung mga mababait, yung mga talagang ay nag-render talaga ng serbisyo tapat sa tungkulin mga kaibigan. Ay yung iba naman, ay hindi natin maintindihan kung bakit nagaganon sila. Napakahirap po ang papasok pa lang maging isang sundalo o pulis ay mahirap po, di ba? Ngayon dahil nandiyan na tayo at nagiging sundalo tayo, pulis mga kaibigan, ay gagawa tayo ng kalokohan. Sana ba yung training natin? Ang hirap-hirap ano? Ay nako. No, yung iba, sabi nga ng mga pulis kasama natin ay nakakaya pero nahiya ba kayo? Di ba? Paano na lang yung mga nagiging biktima ninyo? Di ba? Wala magawa dahil takot sa inyo. Yan naman sinasabi natin. Kung isipin muna natin mga ilang beses kung gagawa man tayo ng karumal-dumal o yung mga gawain na sa tingin natin ay walang maapektuhan. Pagkatapos nyan, mangungutong tayo. Mayroon akong nakita doon. Isang tindahan, hindi ko nalang sabihin saan banda yan. Ay, pili ng pili siya. Pili ng pili siya. Isang pulis.
Doon ako malapit. Pagkatapos, 3 yata yung nakuha na. Kung sabihin ko na yung nakuha niya, nakuha ko. Sabi niya, next time na lang ha. Imagine. Tinanong ko yung may-ari doon, paano yung next time? Hayaan mo na yun, sir. Ayun na ko. Sobra kayo. Ayan, mga kaibigan. I don't know, baka naman siguro mayroon silang pinag-usapan pero hindi maganda na narinig natin yung mga ganong klaseng salita. No? Next time na lang ha. Ang oras po natin ay 10 sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. At kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan mga kaibigan, ang Radio Mindanao. So, unsa may buhaton nato mga kaigsunan, unsa may buhaton nato aron nga malayo ta sa mga panghitabo nga unta dili ta ma-disgrasya nianang mga unsa ni nianang mga kalihukan sa mga tao nga wa ta kasabot. Kinilaging NPA. Kining mga NPA dinhi sa balita, dinhi sa radyo, dinhi sa atong regional newspaper Mindanao Examiner. Gira lang gyapon, gira war mga kaigsunan. Kinilaging mga farmers, kining mga farmers nga naninguha kay makakuha daw sila, matagan daw sila og mga yuta, pinaagi aning genuine land reform, miapila katong miaging Domingo kay Presidente Rodrigo Duterte nga ipadayon ang peace talks with communist rebels. Mahuman nga ingon si Digong, di na ko, niloloko lang ninyo ako eh. Kaya nabag down ang peace talks mga kaigsunan. Kay lagi naghamang bisag na ay ceasefire, ay peace talk, pero padayon lang gihapon ang patayan mga kaigsunan. Padayon lang gihapon ang pag-atake sa mga NPA batok sa mga sundalo NATO. Naalay mi daw ang sa tuwa mga kaigsunan. Pero layo ba itong lugar nato na? Switzerland. Sa mga mga kaigsunan. Sabi ninyo, kining saad lagi sa mga NPA. Kini, katong naapata sa servisyo, no? Naapata sa sundalo kay ako sa mampul ko ka lecturer. Bahin ni anang unsa man ang mga NPA, unsa ng Neo People's Army. Kauban nato si John. Si John, kalimutan ito, biliw na John, diyan sa Pagadian City. Rivera din, si John Rivera. John Rivera, kung naminaw ka man karon na nianapod. Medyo naanapod gubot-gubot nga gamay, bahin ni ining mga NPA, madod pa niya niwang pero update ka. Maunang sahay, kuyog-kuyog min sila mag-lecture bahin niya ng mga NPA, no? CPP, NPA, NDF. Now, matod pa nila ang ilang gipaglaban kinilaging mahatagan o yuta ang atong mga mag-uuma. Pero taliwansa ng mga kaigsunan, dili daw na tinuod. Matod pa sa NAD, no? National Alliance for Democracy, dili daw na siya tinuod. Ang tinuod anang tagaan kagyuta, tagaan kagyuta, kana lang pila ka 6 feet, unsala pila ka metro kwadrado, mao na ang budi pa sa ato
lubnganan. Mao nang ihakahatag yuta gikan sa mga NPA para sa mga lumulupyo. Pero kaniadto to mga kaigsunan, ambod lang karon og lain pud ang ilang ko ano, pero mao ni nga dili ba sila unta ang atong kini ang atong gobyerno nga seryoso gani bahin ni anang pag atiman nila, bahin ni anang usapay nila, di ba? O bahin sa tungkol po sa kapayapaan, di ba? Tungkol po sa kapayapaan na pinag-uusapan, pero may mga hindi magandang pangyayari dito sa mga pag-atake. Yung ating mga sundalo kung minsan nagpapatrole yan, so makita po yan ng NPA ay sigurado magkaroon ng bakbakan yan. So, si Digong, ang ating presidente ay napuno na, kaya sabi nga wala nang peace talk, wala nang ceasefire. Hala, sige, kung gusto niyo sa amin ng laban. Kaya nga yung desisyon ni presidente natin, Digong, yung i-abandon yung negosasyon sa mga communist leaders, pagkatapos po ay tinamina niya yung unilateral ceasefire with New People's Army rebels na ay sumangayon din ang mga rebelde, mga kaibigan. Dapat yung ceasefire ay February 10, February 5 pala mga kaibigan, ay mayroon ng pag-atake na ginawa ng NPA. But anyway mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na lang ating palatuntuan. Sa mga oras na ito ay bukas muli magkarinigan tayo sa ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Kinalulungkot po natin mga kaibigan, hindi po natin nakapiling kanina ang ating, at sa mga oras na ito, ang ating anchorman si Alcinto, dahil ikang mayroon lang lakad na importante na dapat matapos sa araw na ito. Of course, ang alam po ng ating station manager na si Pili Pamoy. Of course, ang ating technical director sa hapong ito, si Raymond Bagatsing. Bagatsing ba? Ang gandang lalaki rin ito eh. Of course, ang ating Blue Boy. At syempre, doon sa transmitter side. And sa alam po ng mga nakikinig sa mga oras po ito, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pakikinig sa ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Ito po inyong lingkod si Abdel Disa. Maraming salamat at may God bless us all as we love you. Bye-bye and take care.